What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala kay Emma, isang masayahing batang babae na simulat sa pool ng isilang ay naging sakit na sa ulo ng kanyang ina na si Hannah. Noong bata pa, si Emma ay palaging nagbibigay ng pighati dahil palagi siyang nasasangkot sa kung ano-anong gulo. Isa siyang munting pasaway, nakikipaghabulan sa mga kaibigan, nakikipag-away at uuwing punit-punit at madumi ang damit. Palaging nasa likod niya si Hannah, naglilinis ng kanyang mga kalat at sinisiguradong ligtas siya sa panganib. Ngulit habang lumalaki si Emma, lalong lumalala ang kanyang mga problema. Hindi lang siya naging pasaway na bata, hindi rin siya gaanong mahusay sa pag-aaral. Palaging kulelat ang kanyang mga grado, kaya naging suki si Hannah sa paaralan kung saan madalas siyang napapahiya sa harap ng ibang mga magulang at guro. Ang mga kabiguan ni Emma sa pag-aaral ay tila isang madilim na ulap na sumunod sa kanila sa loob ng maraming taon. At nang makapagtapos siya ng high school, tinamaan siya ng isang masakit na katotohanan na kahit minsan ay hindi niya man lang napagmalaki ang kanyang ina. Sa isang desperadong huling sandali para ayusin ang lahat, gumawa si Emma ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Namerser siya ng isang pekeng college acceptance letter, isang gawaing dala ng matinding kawalan ng kapag-asa. Ang dokumento ay eksaktong kopya ng orihinal at sa sobrang kumbinsido nito, maging ang isang kaibigan na bumagsak sa parehong entrance exam ay hindi mahalata ang pagkakaiba. Dala ang mahusay na peking dokumento, ibinigay niya ito sa kanyang mga magulang na agad na napuno ng pagmamalaki. Dahil sa sobrang emosyon, nagdaos si Hannah at ang kanyang asawa ng isang malaking selebrasyon para sa kanilang anak at inimbita ang lahat ng kanilang kamag-anak at kaibigan. Para sa kanila, ang makapasok sa isang magandang kolehiyo ay isang pambiirang karangalan at nais nilang ipagmalaki ang kanilang bida na anak. Ngulit may isang pampasira ng mood. Inimbita ni Hannah ang kanyang frenemy na si Jenny, isang babaeng hindi niya matagalan dahil sa labis nitong kayabangan. Akala ni Hannah, ito na ang pagkakataon niya para sa wakas ay makalamang kay Jenny at mapakain ito ng sariling salita. Gaya ng inaasahan, dumating si Jenny at agad na nagmayabang tungkol sa kanyang anak na nag-aaral sa Amerika at nagpaplanong doon nang manirahan at magtrabaho pagkatapos graduate. Nanlumo ang puso ni Hannah. Ang tagumpay ni Emma ay tila naging isang patak lang sa karagatan, isang maliit na isda sa malaking lawa. Sa kagustuhang makipagsabayan sa yabang ni Jenny, sinubukan ni Hannah na ibahin ang usapan, ngunit huli na ang lahat. Mabigat ang tensyon sa paligid na naputol lamang ng bigyan ni Daisy ang tiyahin ni Emma ng isang pulang sobre, angpaw na may lamang pera. Dahil determinadong ipakita na hindi nila kailangan ng limos, agad itong sinubukang ibalik ni Hannah. Nagkaroon ng agawan, nagpumilit si Daisy na itago ito ni Emma habang matigas namang tumatanggi si Hannah. Sa gitna ng kaguluhan, hinablot ni Hannah ang bag ni Emma para kunin ang sobre, ngulit aksidente niyang nahila palabas ang totoong rejection letter na nagpahiya sa kanila. Ang kasinungalingan, ang selebrasyon at ang dangal ay gumuho sa isang iglap. Sa kanilang kahiyahiyang paglalakad pauwi, kinakain ng hiya si Emma dahil sa pagkakabunyag ng kanyang lihim sa harap ng maraming tao. Pakiramdam niya ay isa siyang ganap na kabiguan, isang malaking talunan, at hindi niya mapigilang ilabas ang kanyang saloobin. Sinabi niya sa kanyang ina na ang tanging gusto lang niya ay mapagmalaki siya nito, ngunit kailanman ay hindi niya nagawa. Ngunit si Hannah, isang babaeng ang pagmamahal ay walang hangganan, ay hindi nagalit. Para bang napatawad na agad ang kanyang anak at ang pait ng kahihiyan sa party ay isa na lang malayong alaala. Tahimik silang nagbisikleta ng komportable, nangangarap tungkol sa hinaharap kung saan matagumpay na si Emma. Pangako ni Emma, ibibili niya ang kanyang ina ng bagong kotse, isang marugsa na bahay at lahat ng alahas na ginto na nanaisin nito. Ngunit sa isang malupit na biro ng tadlang, ang kanilang sandali ng pag-asa ay naglaho. Isang truck ang biglang sumulpot, bumangga sa kanila at nabumbu sa kanila sa kalsada. Sa ospital, si Hannah ay nakakabit na sa isang ventilator.
Si Emma na nagtamo lamang ng minor injuries ay nasa tabi niya. Mabilis ang kanyang tibok ng puso. Pinanood niya kung paano unti-unting nawawala ang buhay ng kanyang ina hanggang sa tumigil ang katawan nito. Napuno si Emma ng nakakadurog na pighati, nanginginig ang mga kamay, mamugmog ang mga mata sa luha at gulong-gulong ang isip niya sa lahat ng mga bagay na dapat sana'y sinabi at ginawa. Sana man lang ay napagmalaki niya ang kanyang ina kahit isang beses sa kanyang buhay. Sa sandali ng matinding pagsisisi, biglang nagbago ang mundo sa paligid ni Emma. Nang dimilat niya ang kanyang mga mata, nasa parehong silid sa ospital, ngunit kataki-itaki itong walang laman. Lumabas siya sa hallway at ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong mula sa isang lumang black and white na TV. Sa screen ay may balita mula sa nakaraan na nagpapakita sa kanyang bayan noong unang panahon. Nasa isang mundo na hindi niya kinikilala. Bigla na siyang hinubop sa loob ng TV at biglang nahulog sa langit at bumagsak sa isang babae sa kalsada sa ibaba. Nagmadali ang mga tao para tumulong at dinala silang dalawa sa ospital. Nang nagkamalay si Emma, may isang lalaki ang nakatayo sa katapat niya. Nagpakilala itong si Greg at iginiit na managot siya sa pagkakadaganan sa kanyang kapatid. Nalaglag ang panga ni Emma. Ito ang kanyang tito, ngunit hindi siya nitong kilala at iniisip na siyang weirdo. Doon na pumasok sa isip ni Emma ang lahat. Naglakbay siya pabalik sa nakaraan, sa panahong hindi pa siya ipinapanganak. Maya-maya narinig niya ang boses ng isang nurse na tinatawag ang pangalang Hana. Parang binagsakan ng langit siya sa pagkakataong iyon. Ang babaeng nabagsakan niya ay ang kanyang ina noong bata pa siya. Ang buhos ng emosyon ay naramdaman niya, ngulit bago pa siya makalapit, pinigilan siya ng kanyang tito na si Greg na may duda na sa kanya. Pero huli na, lumabas si Hana at nanlaki ang isip ni Emma. Napakabata pa ng kanyang ina, punong-puno ng buhay, isang malaking kontrast sa matanda at pagod na babaeng nakilala niya. Sa sobrang taranta, nabulag si Emma at nasabing galing siya sa taong 2001. Tatawag na sana ang pulis si Greg, ngulit may nakita si Hana sa mga mata ni Emma na nagpatigil sa kanya. Sinabi ni Hana na pamilyar si Emma at tinanong kung pinsan ba siya nito na galing sa ibang bayan. Agad namang sumangon si Emma para makalapit sa kanyang ina. Bigla namang dumating si Daisy at binasag ang tensyon na nagpapaalalang magsisimula na ang benta ng TV. Noong dekada ng 80s, ang pagbili ng TV ay isang malaking event. Itinuturing itong luxury item at ang mga tao ay pumipila ng maraming oras dala ang kanilang tickets para makakuha nito. Nagmadali sila sa tindahan kung saan nakaharap sila ni Jenny, isang babaeng kasing ambisyosa at kasing competitive noong kabataan niya gaya noong siya ay matanda na. Ang dalawang babae dala ang kanilang matagal ng hidwan ay nagsimulang mag-away. Nag-uunahan silang makarating sa harap ng pila at nang makarating sila doon, isa na lang ang natitirang TV. Walang gustong magpatalo sa kanila. Gumawa ng paraan si Emma para tulungan ng kanyang ina. Sa isang matalinong plano, nagpanggap siyang biktima at sinabing nabulag siya noong bata at gusto niya ang TV. Hindi pa doon natapos, sinabi rin niyang ang kanyang kapatid ay bingi at ang kanilang pamilya ay tilang magnet ng kamalasan. Naawa ang mga tao sa kanya at lahat sila ay sumang-ayon na dapat mapunta sa kanya ang huling TV. Isang tingin ng pagmamalaki ang ibinigay ni Hana kay Emma habang iniaabot nito ang tiket at ang pera. Sa isang sandali ng tagumpay, lumabas si Emma sa tindahan dala ang TV na naging dahilan para maging bida ang kanyang ina. Tuwang-tuwa si Emma, ang makitang masaya ang kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng napakabagong layunin. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagamitin niya ang bawat sandali para gawing obra maestra ang buhay ng kanyang ina. Ang telebisyon noong panahong iyon ay hindi lamang isang gamit sa bahay, ito ay simbolo ng status at dangal. Ang pamilya ni Hana ay unang-una sa kanilang komunidad sa pabrika na nagkaroon nito at ito ay isang sandali ng daliring na pagmamalaki. Ang maliit na silid ng pamilya ay naging usap-usapan sa bayan at lahat, mula bata hanggang matanda, ay nagtipon-tipon para manood ng Volleyball World Cup. Parang may karnabal sa saya, habang siksikan parang sardinas ang mga kapitbahay, ang mga mata ay nakatitig sa screen. Ngunit ang mga mata ni Emma ay nakatuon lamang sa isang tao.
Wala siyang pakialam sa laro. Ang uning mahalaga sa kanya ay ang kanyang ina na ang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Napuno si Emma ng bagong determinasyon na mas lalo pang pasayahin ng kanyang ina. Si Jenny na isang sore loser ay hindi matanggap ito. Pagkatapos ng laro, sumugod siya sa bahay ni Hana na bakas ang galit sa kanyang mukha. Hindi papayag na malamangan lang ng ganon. Hinamon siya ni Hana sa isang volleyball match, isang pagkakataon para makaganti. Nakita ni Hana at Daisy ang balakit ni Jenny at agad na tumanggi. Ngunit si Emma, na isang eksperto na sa pagbabasa ng isip ng kanyang ina, ay nakita ng isang magandang pagkakataon. Naalala niya ang kwento ni Daisy tungkol sa isang nakaraang volleyball tournament kung saan muntik nang manalo ang kuponan ni Hana pero hindi natuloy. Ito na ang kanilang pangalawang pagkakataon, isang pagkakataon para maging kampyon ang kanyang ina. Sinubukan ni Emma na kumbinsihin ang kanyang ina na maglaro. Nangako siya rito na kung maglalaro sila, may magandang mangyayari. Matapos ang mahabang pakiusap, pumayag din sa wakas si Hana at sinabihan si Daisy na muling tipunin ang kupunan. Pero kinabukasan, isang masakit na katotohanan ang bumungad sa kanila. Walang sumipot. Hindi agad sumuko si Hana, kaya pinuntahan niya sila isa-isa, isang misyon para mabuong muli ang kanyang kupunan. Pero puro dahilan lang ang nakuha niya. Si Susie, ang setter ng kupunan, ay abala sa kanyang mga pananim. Si Emily, ang ace ng kupunan, ay nag-aalala sa kanyang pagbakalbo. Gusto naman ni Nina na magsimula ng negosyo, at si Carrie naman ay nauhumaling sa sining. Habang nalulugmok si Hana at Daisy sa kanilang lungkot, dumating ang tatlong siga na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang John. Ipinadala sila ni Jenny bilang huling ganti. Si John, na may nakakatakot na itsura, ay iginiit na ibigay ni Emma ang TV kay Jenny. Handa si Hana na labanan sila pero binigyan ni John ni Emma ng 5 segundo para magdesisyon. Ang huling gawain ito ng kalupitan ay nagpaningas ng apoy kay Hana. Isang bagong determinasyon na mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya noon. Hindi na lang siya basta naglalaro. Lalabanan niya ang para sa kanyang karangalan. Gagawa siya ng paraan para mabuong muli ang kanyang kupunan at pagbayarin si Jenny. Maraming problemang kailangang lutasin si Emma, pero determinado siyang mabuo ang kupunan ng kanyang ina. Nagsimula siya kay Emily, ang ace ng kupunan na susuko na sana dahil sa kanyang pagkakalbo. Sa isang matalinong diskarte, gumamit si Emma ng balahibo ng kanyang aso para gumawa ng pansamantalang piluka, isang nakakatawa pero nakakaantig na solusyon na nagbalik ng kumpiyansa ni Emily. Sunod, pinuntahan niya ang mga siga na pinamumunuan ni John na may dinaramdam pa ring sama ng loob. Sa halip na makipag-away, nag-alok si Emma ng pakikipagkasundo. Binigyan niya sila ng tip tungkol sa isang sikat na gang sa lungsod, isang grupo na tutulong sa kanila na maging tunay na mga player. Bilang kapalit ng impormasyon, nakiusap siya kay John at sa kanyang mga tauhan na tulungan si Susie sa kanyang malaking ani. Ang mga siga, na parang mga malalaking bata, ay masayang tumulong at mabilis na natapos ang trabaho sa bukid. Tinulungan din niya si Nina, na desperadong kumita ng pera. Ipinakilala niya ito sa isang laro ng sugal, isang paraan para mabilis kumita nang hindi na kailangang magbenta ng mga kalakal kasama ang kanyang ama. Panghuli, tinulungan niya si Carrie na makakuha ng pagkakataong basahin ang kanyang mga tula sa radyo, isang sandali na nagpuno rito ng dangal. Sa lahat ng kanyang pagsusikap, nabuo na rin sa wakas ni Hana ang kanyang kupunan. Nagsimula na silang mag-insayo pero sa isang malupit na biro ng tadhana, nabali ang binti ni Daisy at hindi na nakalaro. Kinailangang pumalit si Emma. Nagsimula na ang tournament at mataas na taas ang nakataya. Katapat ng kupunan ni Hana ang kay Jenny, isang labanang puno ng hinanakit na ilang taon nang namumuo. Kabado si Emma pero handa siyang lumaban. Pinagsilbi siyang mag-serve pero nabigo siya. Tumama ang bola ng direkta kay Emily dahilan para matanggal ang peluka nito at makita ang kanyang pagkakalbo. Napahiya si Emily at lumabas sa court. Nagkagulo ang kupunan pero hindi sumuko si Hana. Ipinaalala niya sa kanila lahat ng ginawa ni Emma para sa kanila, kung paano niya sila tinulungan sa kanilang mga problema at pinagsama-sama silang lahat. Ang kupunan na puno ng dangal ay bumalik sa court. Gusto sanang sundan ni Emma si Emily pero sinabihan ni Daisy na bumalik sa laro. Kahit 5 lang sila, dehado man, hindi sila basta-basta sumuko.
Kahit kulang ng isang manlalaro, matinding laban ang ibinigay ng kupunan ni Hana. Ibinigay nila ang lahat, pero mahirap makakuha ng puntos lalo na dahil sa kawalan ng kasanayan ni Emma. Match point na at halos malasahan na ni Jenny ang tagumpay. Pero sa gitna ng desperasyon, nang mawala na ng pag-asa, bumalik si Emily sa court na may tinding determinasyon sa mukha at may sombrero. Pero sa isang nakakatawang esena, tinangay ng hangin ang kanyang sombrero at muli siyang lumabas sa court sa sobrang hiya. Handa na sanang sumuko si Emma pero may nagbago sa loob niya. Hindi na siya naglalaro para sa isang simpleng tournament. Lalaro siya para baguhin ang kinabukasan ng kanyang ina. Nakatanggap ng serve ang kupunan sa kabilang banda, isang malakas na tira na parang imposibleng maibalik. Pero sa tinding determinasyon, binalit ni Emma ang bola at sinalo naman ito ni Hana para makapagpuntos. Sinubukan siyang asarin ni Jenny pero hindi ito pinansin ni Hana. Puno siya ng kumpiyansa at handa ng kunin ng panalo. Ang palaban na diwa ni Hana ay kahanga-hanga. Napansin ito ng manager ng pabrika, isang lalaking naniniwala na ang tunay na karisma ng isang tao ay lumalabas kapag tumatanggi silang sumuko. Matindi ang labanan ng dalawang kupunan pero sa huli ang huling tira ni Jenny ay sobrang lakas para maibalik. Nanalo ang kupunan ni Jenny at nanghina ang loob ni Emma pero nagulat siya nang makita na hindi malungkot ang kanyang ina. Masaya at proud si Hana at ang kanyang mga kasami sa kanilang pagkakasali sa tournament. Isa itong bittersweet na maladanta. Nagulat si Emma nang malaman na ang premyo para sa first place ay isang simpleng flashlight lang, hindi isang bagay na makakapagpabago ng buhay. Maling-mali niya galam. Ang tournament ay hindi tungkol sa panalo, tungkol ito sa pinagdaanang experience. Eksakto namang ipinatawag si Hana para sa isang blind date. Akala ni Emma ay ang kanyang ama pero nagulat siya sa kanyang nalaman. Si Bobby pala iyon, ang anak ng manager ng pabrika at ang magiging asawa ni Jenny sa hinaharap. Habang nasa date si Hana, nagkaroon ng masinsinang usapan sina Emma at Daisy. Ipinaliwanag ni Daisy na napili si Hana dahil sa kanyang charismatic na paglalaro sa tournament. Ang kanyang katatagan at palaban na diwa ang nagkuha ng atensyon ng manager. Natigilan si Emma. Ang tadhana ng kanyang ina ay walang kinalaman sa panalo. May kinalaman ito sa kung sino siya sa loob. Maya-maya, dumating ang kaibigan ni John at sinabing nasa ospital ang kanyang ina. Pagdating nila doon, nakita nilang pinagagalitan ni John ang kanyang ama. Sinisisi niya ito sa pagkakasakit ng kanyang ina. Ang mga salita ni John ay mabigat tanggapin para kay Emma. Sinabi ni John na isa siyang bigo na hindi kailanman nagbigay ng dangal sa kanyang ina pero hindi tulad ng ina ni John na kaligtas ang kanyang ina. Pauwi na sila at naguguluhan ng isip ni Emma ng isang nakakagulat na realisasyon. Nakita lang niya ang kanyang ina, si Hana, na naglalakad kasama si Bobby. Isang kaisipan ng tumama sa kanya na parang toneladang ladrilyo. Kung papakasalan niya ang kanyang ina, baka maging mas masaya ito. At sa isang masakit na malanta, naisip ni Emma na mas mahalaga ang kaligayahan ng kanyang ina kaysa sarili niyang pag-eksistensya. Kinabukasan, nagpasisya si Emma na kumilos. Pumunta siya sa choir practice ni Bobby, isang lalaking pinaliligiran ng mga tagahanga, at tinanong niya kung ano ang nararamdaman niya para kay Hana. Nag-alok siyang maging matchmaker, isang dakilang gawa ng pag-ibig, at nagulat siya na malaman na baliw si Bobby para sa kanyang ina. Nanghuna si Emma. Alam niyang kung papakasalan si Hana kay Bobby, mawawala siya sa mundo. Pero alam niyang magiging napakahaya ng kanyang ina kung gano'n ang mangyayari. Binigyan niya si Bobby ng ticket sa sinehan at sinabing ang upuan nito ay tabing-tabi lang sa kay Hana. Pagkatapos, pumunta si Emma sa kanyang ina at sinabihang maghanda para sa isang movie night. Sa sinehan, nilapitan sila ni John at nagpanggap na may maliit na emerhensya na nangangailangan ng tulong ni Emma. Plano ito para maiwang mag-isa lang si Hana sa loob. Na-excited si Hana na makita si Bobby pero magkahiwalay ang kanilang hilera ng upuan, isang pagkakamali na hindi inaasahan ni Emma. Sa isang hindi inaasahang pagkataon, umulan sa labas. Nakahanap ng masisilungan sina John at Emma at biglang ipinagtapat ni John ang kanyang nararamdaman para kay Emma. Sinabi niyang hindi pa siya nakakakilala ng babaeng tulad niya at gusto niyang makipag-date kay Emma. Natapos ang movie at nakita ni Emma ang kanyang ina na lumalabas kasama ang ibang lalaki. Nilapitan niya si Bobby at tinanong kung anong nangyari. Na-disappoint si Bobby at ipinaliwanag na hindi magkatabi ang kanilang upuan.
Nadurog ang kanyang puso. Nagkamali siya, pero hindi siya susuko. Nag-ayos siya ng double date para sa susunod na araw, isang boat ride kung saan sasama siya kay John at ang kanyang ina naman kay Bobby. Isang mapanganib na plano ito pero handa siyang gawin ang lahat para maging masaya ang kanyang ina. Ang date sa bangka ay naging isang series ng mga pagkakamali. Maingat na naghanda si Bobby ng picnic basket na puno ng pagkain pero sa isang malupit na biro ng tadhana, hindi pala mahilig na mani si Hana. Sa tindi ng kaba, nagpasisya si Bobby na kainin na lang ang lahat ng laman ng basket. Ang resulta ay isang nakakatawa, ngumit kahiya-hiyang sakuna. Sumakit ang tiyan ni Bobby at sa desperadong pagtatangka na huwag masira ang kanilang date, tumalon siya sa ilog para doon dumumi. Ang date ay naging isang malaking kabiguan. Kinabukasan, sinabi ng tila talunang si Bobby kay Emma na malamang ay nasira na niya ang lahat. Pakiramdam niya ay isa siyang ganap na loser. Pero hindi hinayaan ni Emma na sumuko siya. Sinabihan siya ni Emma na magpakatatag at ang nangyari ay isa lamang maliit na sagabal. Si Bobby, na nabibigatan sa mga ekspektasyon ng kanyang ama, ay biglang nagsabi kay Emma na pagod na siyang malinig na wala siyang kwenta kung wala ang kanyang ama. Gusto niyang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng kanyang choir group. Sinabihan siya ni Emma na kalimutan na ang choir at gumawa ng isang bagay na magpapatawa kay Hana. Sinabi niya na ang kanyang ina ay magandang sense of humor at isang nakakatawang lalaki ang makakakuha ng puso nito. Pagkatapos ay tinuruan ni Emma si Bobby ng isang comedy routine mula sa hinaharap. Isang kombinasyon ng slapstick, mga nakakatawang galaw at masayang musika. Ang practice ay naging sobrang saya at alam ni Emma na ito ang susi para mapasaya ang kanyang ina. Dumating ang araw ng pagtatanhal at si Bobby na sobrang kaba ay umakyat sa entablado. Nakakatawa ang palabas pero ang mga manonood na natatakot tumawa sa anak ng may-ari ng pabrika ay tahimik lang. Ang ama ni Bobby na nahiya sa ginagawa ng kanyang anak ay galit na umalis sa entablado. Ang palabas ay dapat sanang isang duet, pero nakaramdam ng stage fright si Daisy at tumangging lumabas. Sa gitna ng desperasyon, tumakbo si Emma sa entablado para isalba ang sitwasyon. Dala ng taranta, hinila niya pababa ang pantalon ni Bobby, kaya nakita ang panloob nito. Ang mga manunood na kanina pa nagpipigil ng tawa ay sabay-sabay na humalhak ng malakas. Si Bobby, na hiyang-hiya siya, ay aalis na sana. Pero nakita niyang tumatawa si Hana kaya itinuloy na niya ang lahat. Ang palpaksa ng palabas ay naging isang malaking tagumpay. Pagdating ng hapunan, sinabi ni Hana kay Emma na hindi pa siya tumawa ng ganun sa buong buhay niya at nagulat siyang nakakatawa pala si Bobby. Bigla namang sinabi ni Emma kay Hana na kaya niyang hulaan ang hinaharap. Sinimulan niyang hulaan ang buhay ng kanyang ina. Isang fairy tale na puno ng gwapo at matagumpay na asawa at isang anak na henyo at beauty queen na mag-aaral sa isang universidad sa Amerika. Isang perpektong buhay, ang buhay na pangarap niyang ibigay sa kanyang ina, pero hindi ito tinanggap ni Hana. Ang taning hiling niya, sabi niya kay Emma, ay ang maging malusog at masaya ang kanyang anak. Isang masakit na katotohanan na kailangang tanggapin ni Emma. Habang umaagos ang luha sa kanyang muka, sinabi niya sa kanyang ina na siya ang buhay na hiling nito. Malusog siya at masaya, pero wala siyang silbi. Kinabukasan, nagising si Emma na nakitang tinatahi ni Hana ang butas sa kanyang pantalon. Isang butas na sabi ni Emma ay bahagi ng kanyang fashion. Pagkatapos magtahi, nagbunyag si Hana ng isang nakakagulat na balita. Kasal na siya. Ipinakita niya kay Emma ang kanyang marriage license at gumuho ang mundo ni Emma. Lihim na palang magkasintahan ng kanyang ina at si Jack, ang tatay ni Emma sa hinaharap, sa loob ng 3 taon. Sa takot, sunubukan ni Emma na kumbinsihin ang kanyang ina na makipag-divorce, isang desperadong pagtatangka na ilagtas ang ina sa buhay na naranasan na niya. Pero tumanggi si Hana. Sinabi nito na wala siyang alam sa mga desisyon niya sa buhay. Nag-agawan sila sa marriage license at sa gitna ng kaguluhan, napunit ito sa dalawa. Nasaktan si Hana, pero sa isang pagkakataon ng tadhana, dumating si Jack, isang lalaking mahinim, makait at ang nawawalang bahagi ng puzzle. Ipinakilala ni Hana si Emma kay Jack.
Pagkatapos, umalis siya at si Jack para ipaalam sa lahat ang kanilang kasal. Napuno ang puso ni Emma ng pagmamahal at pagsisisi. Loon pa man ay tanggap na ni Hannah ang kanyang anak kung sino siya, isang maganda at malusog na anak. Hindi siya kailanman naging kabiguan sa mga mata ni Emma. Sa wakas ay naintindihan ni Emma na ipinaglalaban niya ang isang bagay na hindi naman kailangang baguhin. Taglay ang bagong determinasyon, hinanap niya si John, na isa ng kaibigan para magpaalam. Sa isang mapait ngunit matamis na pamaalam, dumating din si Bobby para magpaalam. Inamin ni Bobby kay Emma na aalis siya ng bayan para takasan ang kontrol ng kanyang ama. Ang pag-asa niyang makasama si Hannah ay wala na, pero tiniyak niyang makuha ni Jenny ang kanyang posisyon bilang huling gawa ng kabutihan. Pagkatapos magpaalam ni Bobby, dumating si Greg dahil alam niyang aalis na si Emma. Sinabi niya kay Emma na lilipad na siyang pabalik sa kanyang panahon, isang kakaibang pahayag na nagdulot ng pagkalito kay Greg. Handa na siyang lumipad pero walang nangyari. Dahil sa pagod sa pagtayo, sinabi niya kay Emma na magpahinga muna siya at binigyan siya ng siopaw na makakain. Habang kumakain siya, nagkomento si Greg sa kanyang pantalon. Sinabi nitong may gandang pattern na nakatahi rito. Ibinahagi ni Emma na si Hannah ang nagtahi nito. Sinabi din niyang hindi naman mahusay manahi ang kanyang ina hanggang sa kailangan niyang laging ayusin ang pantalon ng kanyang anak. Bigla namang natigil si Emma. Hindi dapat marunong manahi ang kanyang ina sa timeline na ito dahil hindi pa siya naging ina dito. Ang tanging paliwanag ay galing din sa hinaharap ang kanyang ina. Ang katotohanan ito ay parang isang malakas na suntok sa kanya. Alam ng kanyang ina kung sino siya simula't pa noon. Ipinakita sa pelikula na nang mamatay si Hannah sa hinaharap, pinadala rin siya sa nakaraan. Dahil nauna siyang mamatay kaysa kay Emma, mas maaga siyang dumating sa nakaraan. Nakita rin siya ng paghulog ni Emma sa langit at sinubukan niyang saluhin kaya siya ang nadaganan hindi ang kanyang anak. Sa ospital, gumawa si Hannah ng isang sakripisyo. Nagpanggap siyang hindi niya kilala ang kanyang anak para makita niyang lumaban sa buhay na hindi niya naranasan. Sinuportahan niya ang kanyang anak sa bawat hakbang, isang tahimik na anghel na tagapag-alaga. Kumirot ang puso ni Emma sa pagsisisi. Hinabol niya ang kanyang ina habang umaagos ang luha at habang tumatakbo, nakita niya ang mga alaala ng kanyang buhay at lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang ina sa kanya. Naisip niya na ang tanging misyon ng kanyang ina sa buhay ay pasayahin ang kanyang anak. Nang mahanap na siya ang kanyang ina, lumuhod siya at nakiusap na huwag itong umalis. Tinignan niya ang kanyang ina sa mga mata at nagpasalamat sa lahat. Sinabi niya na kung magkakaroon man siya ng panibagong buhay, gusto pa rin niyang maging anak nito. Nang may mabigat na kalooban, naibalik na si Emma sa hinaharap. Sa iksing salita, naging isang matagumpay na komedyante si Emma, isang babae na hindi talunan, kundi isang panalo. Alam niyang binabantayan siya ng kanyang ina mula sa itaas, isang tahimik na presensya na laging nandoon, at sa wakas ay naging masaya na siya. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!